kababayan, 'di ba? Nagyabang. Nagyabang sa kanyang programa. Na di umano dahil nga po nagtataka tayo sa paglabas po ng salin, mga kababayan. Dahil nga po si Boying Rimulya na ang bagong umupo sa ombudsman ay una nitong inasikaso ang paglabas po ng salin, lalong-lalo na ng ating mga politiko, partikular na mga senador, mga kababayan. At sa paglabas po ng salin, dito na nagkandaletse-letse ang buhay ng mga senador. Dito na po naungkat itong lavish lifestyle nitong si Chis Escudero. Ganon din itong si Rodante Marcoleta, mga kababayan, particular po ng kanyang ginastos na 112 million noong panahon ng kampanya. Subalit, marami nagtataka. Sabi nila, paano nangyari yon? 'Di ba? 52 million lamang ang iyong salin, pero, mga kababayan, nakagastos ka ng 112 million sa panahon ng kampanya. Saan nang galing yon? Kasi sabi niya po, mga ka-GPnatics, ay wala daw po siyang, o hindi daw po siya tumanggap, mga kababayan, ng kahit ano galing sa kanyang mga kaibigan. Kasi base dun sa SOSE, 'di ba? Sa SOSE niya, mga ka-GPnatics, ay walang nakalagay na pangalan. Sa makatuwid, walang nag-donate sa kanya. Yun pala, mga kababayan, dahil naungkat na nga po yun, ay napilitan na magsalita itong si Marcoleta. At dahil nagsalita po ito sa kanyang programa, ayun, nabuking, huling-huli sa kanyang bunganga, mga kababayan, na ito po ay nagsisinungaling. At dahil sa kanyang pagsisinungaling, nagyabang pa, sabi niya ganun, may batas ba, Nelson? May batas ba na nagbabawal na wag pangalanan ang nagbigay sa'yo or tumulong sa'yo sa panahon ng kampanya? Parang tanga, di ba? Isang abogado, pero hindi alam ang SOSE. Yun mismo ang batas na nagsasabi, ayon sa Omnibus Election Code, mga ka-GPnatics, ay pinagbabawal na kailangan po ito ay ipatupad. Pag hindi mo ito inilagay, 'di ba? Hindi merong nag-donate sa iyo, pero hindi mo inilagay, mga kababayan, yan ay kasinungalingan. Ibig sabihin, hindi ka karapat dapat maupo diyan sa pwesto mo. Yun po ay tinatawag na co-warranto, mga ka-GPnatics. Ano nga ba ito, ka-GPnatics? Well, bago tayo pumunta sa bagay na yan, mga ka-GPnatics, ay pakinggan muna natin ang pahayag ng iba pang mga legal luminaries or mga abogado hinggil po dito sa iniyayabang na ito ni Marcoleta at ano ang maaring maging implikasyon sa kanyang kasinungalingan at doon sa kanyang pag-amin sa kanyang programa sa Net25. Munti ko na mapindot yung finish. Walang iya. Dino, ano tingin nyo yung dahilan? Bakit hindi idineklara ni Senator Marcoleta yung kanyang campaign? Tawag ba doon pulpul? Mahirap siguro mag-assume kung ano yung motivation yan. No? Ang kaya ko lang sabihin siguro bilang abogado ay ito ay malinaw na pagsisinungaling at nahuli ang isda sa bibig. No? Correct. Ang malinaw na malinaw sa pag-amin ni Rodante Marcoleta sa interview niya sa Net25 na marami siyang mga kaibigan supposedly na nag-donate sa kanyang kampanya na hindi niya nilagay sa SOSE kasi hiniling daw ng mga kaibigan na iyon na hindi dapat sila ba-declare at anonymous dapat sila. Violation ba yan ng batas? Malinaw na violation yan kasi dalawang bagay. Una, sa Omnibus Election Code, nire-require na magkaroon ng statement of contributions and expenses ang bawat kandidato. At in fact, alam mo ba, Jack at Nina, kung hindi ka mag-file niyan, hindi ka makaka-assume ng office. No? Mga kababayan, di ba? Dito sa estado ni Marcoleta, ang ginawa niya, mga ka-GPnatics, 'di ba? Nagsubmit naman siya ng SOSE, 'di ba? Ng statement sorry, medyo nawawala ako ha. Medyo parang tawag dito, naninibago ako sa tagal ba naman ng hindi tayo nakahawak ulit, 'di ba? Hindi,
ulitin ko lang mga kababayan, sa status ni Marcoleta o kahit sa lahat ng politiko, ang hindi pwedeng mag-assume ng office ang isang tao na hindi po nagdeklara ng kanyang sose. Sa estado ni Marcoleta, sasabihin ng iba dyan, sasabihin ng mga DDS, nagsubmit naman ng sose. Eto nga mga kababayan, dahil ano ba ang pagkakaiba ng nagsubmit ka ng sose pero wala namang laman? 'Di ba? So ibig sabihin nun, nagsinungaling ka pa rin. At ang sabi po sa Omnibus Election Code, na kapag ikaw, mga kababayan, ay hindi mo dineklara ng tama yung doon sa sose, yun, nagsinungaling ka, ay wala kang karapatan na mag-assume ng office. Kung ikaw ay nanalo, mga kababayan, pwede ka po na mako-waranto. Mamaya pag-uusapan natin yung usapin ng ko-waranto. In other words, ibig sabihin, at ito ay sworn statement. At pag hindi ka nag-file niyan or mali ang filing mo niyan, Correct. ito ay violation ng Omnibus Election Code at considered na election offense. Tama. At pwede ka pa nga patawan ng kulong na 1 year to 6 years. No? At pwedeng may pagkakakulong mga kababayan Hindi lang basta ito disqualification. Okay? May pagkakakulong dito. Kasi nga, yung tingin ni Marcoleta dito, wala daw batas. Pinaglaruan, ginagawa tayong bobo. Ayaw niya ng bending the law or law bender, mga kababayan, pero siya law breaker. 'Di ba? disqualify from assuming office. Yun yung unang-una. Pangalawa, dahil sworn statement ito, notarized, pwede siyang makasuhan ng perjury according sa revised penal code. At patong-patong pala na kaso ang pwede rito kay Marcoleta. Nako Marcoleta. Patong-patong na kaso. Kalinaw din na ito ay violation ng mga oath niya bilang isang public officer. Violation ng ethical standards rin yan, no? At ethics ng Senado. Iba pang usapan yung oath niya to uphold the law always bilang isang abogado. So napakarami mga kaso at unethical ito pagsisinungaling na ito. Ang purpose supposedly ng batas is to for us to know ano nga ba pinagkakautangan ng loob ng ating mga public officials? Paano ba nila tinustusan yung kanilang kampanya? Lalong-lalo na dito kay Rodante Marcoleta na ang sinabi niya, ang ginastos niya is around 122 million sa kampanya. Tapos pinalabas niya, sa kanya lahat ng galing. 112. May mga contributors siya. Contractor ba? Itong mga contributors niya. Si Diskaya ba? Ang contributors niya? Nako, marami pong nag-iisip. Mga kababayan, kabilang na po ang inyong abang lingkod. Yan din yung sinabi natin nung nakaraan. Mga kababayan, bakit ganito itong si Marcoleta na magprotekta sa mga Diskaya at talagang inilalaban niya, mga kababayan, maging yung Witness Protection Program. At alam naman natin, DOJ ang magpapasya. Sila rin ang magbibigay ng certain condition, mga kababayan, doon sa mga applicant ng WPP. Pero itong si Marcoleta, hindi niya binabasa yung Section 5D. Diba? Hindi niya binabasa yon, mga kababayan. Section 3 lang ang kanyang binabasa. Hindi natin malalaman yan kasi nasinungaling siya doon sa kanyang statement of contributions and expenditures. At saka, kung dito sa isang dokumento na ito, nagsisinungaling si Rodante Marcoleta, saan pa siya nagsisinungaling? Marami pa, mga kababayan. At tandaan po natin kung usapin lang po ito ng batas. Okay, usapin ito ng batas. Nagsisinungaling na siya doon sa kanyang statement of mga kababayan, expenses, 'di ba? Na hindi niya po sinulat. Yung kanyang expenses nung halalan. Ngayon mga ka-GPnatics, iglesia pa 'yan, 'di ba? Iglesia pa 'yan. Sa iglesia, mga ka-GPnatics, hindi naman kumbaga parang, bakit lagi mo bang sinasama yung iglesia? Gusto mo, umalis na naman kami sa'yo? Gusto mo, mag-unsub na naman kami sa'yo? Hindi nga. Mga ka-GPnatics, kasi nagtataka lang ako, bakit ipinagtatanggol ito? Bakit ito, hindi pa rin tinatanggal hanggang ngayon? Samantalang kitang-kita na yung kasinungalingan. Hindi lang po batas Mga kababayan, yung kanyang binibreak dito. 'Di ba?
itong si Marcoleta ay nagsisinungaling pa. Kumbaga para sa akin, kung ako ay kaanib, kung ako ang namumuno sa Iglesia ni Cristo, mga ka-GPNatics, si Marcoleta ay isang bulok na kamatis. 'Di ba? Isang bulok na kamatis. Oh, mga kababayan, na pwedeng magpalala, pwedeng gayahin, or pwede ito na maging halimbawa, 'di ba? Baka mamaya, alam nyo naman ang nangyayari pag bulok na kamatis, ihalo mo sa matitino yan. Ano mangyayari sa mga kamatis na matitino? Mahahawa. Oh. 'Di ba? Saan pa dokumento siya nagsisinungaling? Saan pa sa mga kanyang mga sinasabi nagsisinungaling? Hindi naman tayo nagsabi na siya nagsinungaling. Siya mismo ang nagsabi na nagsisinungaling siya. And sa rules of evidence kasi, ang pinakamataas na klase ng ebidensya yung tinatawag nating confession or declaration or admission against interest. At dahil nga po sa mga nabanggit ninyo na marami siyang violations at maraming pwedeng ikaso sa kanya, may balak po ba kayong maghain ng mga kaso laban kay Senator Marcoleta at ano-ano pong kaso ang maaari ninyong isampa? Well, napakalinaw naman no, na kailangan aktuhan ito ng COMELEC even kahit na hindi kami magkaso. Pero dahil nga ba, sinabi mo na yan, Ninya, siguro hindi naman masama na prematurely announce na talagang naghahanda ang aming mga grupo, ang aming mga public interest lawyers na magsampa ng kaso. No? Para sa amin, dahil sa nagsinungaling siya ng husto sa kanyang sose, it should be treated as if walang na-file na sose. Kasi hindi lang ito... Exactly, mga kababayan. That's exactly correct, di ba? Kumbaga, nag-file ka ng sose, walang laman yung sose, it appears, mga kababayan, nung wala kang sinubmit na sose. Kasi, umamin ka na meron kang 112 million expenditures, mga kababayan, or contributions and expenditures. Pero, nag-submit ka ng walang laman. So, pag walang laman, lahat tayo, parang it appears talaga, or iisipin natin na wala. Diba? Wala kang, kumbaga, hindi ka tumanggap, as in wala talaga, pero inamin mo eh. So, ibig sabihin, nagsisinungaling ka dito. Malinaw, mga kababayan, mga ka-GPNatics, na itong si Marcoleta ay pinapaikot tayo. At nagyabang pa, di ba? Sinabi niya kay Nelson, mayroon bang batas na nagbabawal na na hindi mo i-disclose, mga kababayan, yung mga pangalan ng iyong mga donors or ng mga nagdonasyon sa'yo o nagbigay ng donasyon sa'yo. Dahil yun daw yung pakiusap, mga kababayan, ng mga nag-donate sa kanya. Kaya yun, ang ginawa niya, bubukingin mo pa ba yung mga nagbigay sa'yo ng donasyon? Papangalanan mo pa ba sila? Kasi kapag unang-una, mga ka-GPNatics, kapag inilagay mo yung mga pangalan daw dyan, ang argumento ni Marcoleta, baka pag initan, silipin daw ng gobyerno. Anak ng tinapa. Mga kababayan, ang dami mong alam, Marcoleta. Hindi lang ito clerical mistake. Hindi lang ito clerical error. Bagkus, meron talagang deliberate effort to lie and to withhold from the public the crucial information of who your donors are. And this is inconsistent with what is required under the law. So ang aming palagay, this should be treated as if no SOSE has been filed. And therefore, disqualified dapat siya from assuming office. Correct. So disqualification ay aming ihahain. And mga kababayan, ganito tama tong yung gagawin nila Attorney Dino De Leon at ng kanyang mga grupo, mga ka-GPNatics, nakasuhan itong si Marcoleta. Why? Bakit kailangan nilang gawin ito? Kasi mga kababayan, kapag maaari kasi na ang COMELEC hindi aktuhan nito 'di ba? So, mga ka-GPNatics, para ang mangyari, yung COMELEC ay sila din po ay kumbaga gisingin din, 'di ba? Gisingin ang panawagan ng kaso na ito nila Attorney Dino para hindi nila isa walang bahala. Kasi mga kababayan, alam niyo naman itong COMELEC mahina rin pagdating sa mga ganitong bagay, 'di ba? At least kung may kaso, mga ka-GPNatics, wala pong maidadahilan ng COMELEC. Kung tutusin, sila dapat ang umakto dito Kitang-kita na, naglabas pa ng statement yung loko, 'di ba?
Sa kanyang kabubuhan, sa kanyang pagyayabang, ayun, huling-huli. Mag-hire rin kami ng complaint for perjury at mag-hire rin kami sa COMELEC ng violation ng Omnibus Election Code. Pero alam mo, sa ating mga law enforcers, including yung nag-enforce ng ating election code na COMELEC, dapat hindi na sila nag-aantay ng complaint from the public, di ba? Dapat kung makita nila na may violation. Exactly. Dapat ganun talaga, mga kababayan. May initiative sila. 'Di ba? May initiative sila kasi unang-una may pagkukulang na nga sila, sabi ko sa inyo, sa pagpa-file pa lang, mga kababayan, ng tinatawag po natin na COC, Certificate of Candidacy, 'di ba? Ang ginagawa ng COMELEC, mga kababayan, tanggap lang ng tanggap 'di ba? Tanggap lang na sila ng tanggap ng mga Certificate of Candidacy. Ang kaya lang nilang tanggalin during di halalan yung nuisance candidate, 'di ba? Pero hindi nila matanggal, mga kababayan, or hindi nila tawag dito, hindi nila kayang matingnan, 'di ba? Hindi nila kayang mag-evaluate kung itong mga papel, dokumento na ipinapasa sa kanila ay legitimate ba ito or legit ba ito mga to, or may kakulangan ba ito, meron bang mali dito, 'di ba? Yun ang nangyayari, mga kababayan So dito, kung nakita mo na, dapat automatic gawan mo na kaagad ng paraan, actionan mo na, hindi yung mag-aantay ka pa ng complainant, anak ng baka, COMELEC, 'di ba? Kaya tayo tinatarantado ng mga politician na to nagyayabang pa. Dapat ganyan, may umamin na, di gamitin nyo yung video na yon, 'di ba? Mabuti na lang kamo may mga concerned citizen, merong mga grupo ng mga abogado na talagang, kumbaga mga kababayan, talagang always po na nakatutok din sa social media at tinitingnan yung mga politiko ng mga ito. 'Di ba? Para kung halimbawa, natutulog ang gobyerno, natutulog ang COMELEC, sila mismo ang gagawa ng paraan. Bababoy sa ating mga batas, 'di ba? Ayun, tama, mga kababayan, dapat proactive. 'Di ba? Dapat proactive. Ang ginagawa kasi, mga kababayan, ng kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung gagamitin kong word, instead na proactive sila, dapat yun ang maging attitude. Pero ang ginagawa ng COMELEC is reactive. Kuminsan nga, yung reactive nawawala pa 'Di ba? Hindi rin sila nagre-react kaagad, mga kababayan. Kasi kuminsan nagre-react kapag may nag-complain. Pero pag walang nagko-complain, mga ka-GPNatics, ayun. Bahala na si Batman. Di ganun lang. Pabayaan mo na yan. Nakaupo na Ganun na lang ang nangyayari. Totally agree, GP. Masyadong complacent. Di ba? Should motu proprio investigate and file an action. The COMELEC, as the chief enforcer of our election code, should investigate and file cases motu proprio. No? Pero tayo rin civil society, dapat tayo rin ang watchdog. No? Democracy is ang tinatawag lagi nila, democracy is a contact sport and is a participative exercise. So dapat tayo rin taong bayan maging mapagmatsyag, mag-scrutinize, at di ba, hindi naman natin makikita ito kung hindi nag-scrutinize yung grupo ng kontradaya at tingnan yung SOSE at saka yung kanyang SALN ng taong bayan. Ngayon kami namang mga abogado, syempre parte na rin siguro ng aming obligasyon is to make sure that appropriate cases will be filed. And of course to also provide our legal opinion. And sa aming legal opinion talaga, sa aking legal opinion, talagang pambababoy ng batas ang ginagawa ni Rodante Marcoleta. Maliwanag na maliwanag, tama, I totally agree na binababoy talaga ni Marcoleta, mga kababayan. Kasi on his speech doon sa kanyang programa sa Net25, kahit yung kausap niya si Nelson naiinis na sa kanya Doon ko lang nakita na parang nagdi-disagree sa kanya si Nelson mga kababayan. Kaya lang, hindi siya makasagot kay Marcoleta. 'Di ba? Hindi siya makasagot kay Marcoleta. Ang sagot na nga lang ni Nelson hindi ko alam, Sen, 'di ba? Ganun na lang siya mga kababayan, pero nag-ask question siya kay Marcoleta. 'Di ba, Sen, yung SOSE, yan na mismo yung batas? Ganun 'di ba?
Pero si Marcoleta, nililigaw niya, wag kang ano. Nililay down ko nga yung predicate eh. Oh. At yung bang proud na proud ka pa with impunity na nagsisinungaling ka sa sose mo, that's something that's unheard of. And I am amazed that this is being done by a lawyer supposedly. Okay, exactly. Eto mga kababayan, no, salamat sa mga nabasa ko dito, yung mga INC na kaibigan natin. Victoria Arevalo, dapat dyan itiwalag si Marcoleta nang dahil sa kanya nadadamay ang INC sa mga kalukuhan mo. Marami ako nakita dito mga kababayan, di ba? Totoo naman eh, dapat ito tinitiwalag. Nagtataka tayo mga ka-GPnatics, ipinapakita lamang nitong si Marcoleta na isa po talaga siyang nuknukan ng sinungaling. Nuknukan ng pambababoy po sa atin pong saligang batas. Na isang maliwanag na isang abogado pinaglalaruan ang batas. So, doon sa kanilang Code of Ethics, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, SIPRA ang tawag dyan, dapat talaga, di ba, ipadisbar itong si Marcoleta, maalis, kasuhan ng forgery, mga kababayan, di ba, ng forgery. Tapos, ano pa? Siyempre, mga kababayan, disqualification dahil nga sa kanyang pagsisinungaling doon sa kanyang SOSE, 'di ba? Statement of Contribution and Expenditures. Maliwanag na maliwanag 'yun. Magkakadugtong. Sana kahit isa lang, mga kababayan, matanggal si Marcoleta, makulong, or kahit na, mga ka-GPnatics, ay madisbar. Yun lang. Okay na ako doon. Pero mas maganda, magsama-sama yung tatlo. 'Di ba? Oh. Magpalit na ng piluka, sabi ni Nixon. Speaking of, may kaugnayan din po dyan, no? Isa pa nga kaso na hindi pa nga niya bibigyang liwanag, no? Yung affidavit na fake na ni Gutesa, 'di ba? Yung siya yung nag-present ng witness na apparently fake pala yung affidavit. Tingin niyo dapat siyang maparusahan or panagutin ng Senado sa ginawa niyang ito? Well, di ba, ang sabi naman sa batas is the one who introduced a fake document is presumed to have authority, di ba? So, maliwanag na maliwanag yan. Isa rin yan, mga kababayan. Bilang isang abogado, di ba, wala ka bang due diligence na ginagawa or hindi mo ba binibet yung tawag dito, yung iyong witness na papatayuin mo dyan sa Senado? Di ba? Abogado ka eh. Sabi nga ni Tulfo, mga kababayan, gagamitin ko na naman yung kanyang magic word, you know better. Diba? Bilang isang abogado, alam mo dapat yan eh. Na dapat bago mo iharap yung tao na yan, binet mo muna yan, diba? Gumawa ka ng due diligence, nag-background checking ka, bago mo iharap yan, pati yung mga dokumento, i-check mo, valid ba ito? Tama ba yung mga nakasulat dyan? Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, ano lang yan eh, simpleng pagkakamali. Hindi pwedeng ganun. Diba? Alam naman natin, mga kababayan, credibility ng taong iharap mo at nung mga papangalanan niya ang nakasalalay dito. Sabi nga nila, falsus in unus, falsus in omnibus. Kung mali na sa una, mali na lahat yan. Oh. Sino bang nagpresenta dito kay Gutesa? Sila raw ni Defensor. At nung pinasok niya yung ebidensya na yun, para bang kinukoach siya pa si Gutesa kung ano laman ng affidavit. Ay, sabi ni Ma'am Corazon Taiko, bakit ba yung mga yan? May mga kaso pero hindi nakakasuhan. Okay, unang-una, yung kaso ni Marcoleta nung siya po ay dun sa PIDAP. Alam nyo naman yan, di ba? Pero ngayon, palagay ko, yung sinasabi nyo hindi makakasuhan, ayan na, yung grupo po ng mga kababayan ni Attorney Dino De Leon, diba? At saka yung Bantay Daya ay magkakaso na laban kay Marcoleta. Ang pwede nating sabihin na walang ginagawa dito yung COMELEC kasi wala silang motu proprio or initiative, mga kababayan, para ipa-disqualify. Diba? Para hindi mag-assume office itong si Marcoleta. Porket nakaupo na, sasabihin na lang nila, bayaan nyo na yan. Diba? O, samantalang, kung nagawa nga nila doon, eto lang gamitin na natin.
kung nagawa nga nila dito kila Abante na meron silang tinanggal, mga kababayan, pinaupo si Abante, di sana kaya rin nila na alisin si Marcoleta. Tapos, dahil kulang, may paupuin silang ibang senador, di ba? Mga kababayan? Oh. Mas kabisado niya pa kung anong kulay ng gate, anong kulay Correct. ng bahay, kung meron bang nakakaligtaan si Gutesa, kung meron ba siyang hindi nabasa sa affidavit niya, para bang kabisado niya, tapos dinenay pa ito mismo ng notaryo publiko at meron ng desisyon na ang Manila Court dito, kung maalala mo, na sinasabi na dapat kasuhan si Gutesa at syempre dapat kasuhan din yung presumed author, which is of course yung nag-introduce dito sa witness at Exactly. nag-introduce ng dokumento. No? So, ang dami, ilang buwan pa lang na senador, itong si Rodante Marcoleta, di ba? Pati yung asawa niya, di ba? Supposedly, director nitong Stronghold Insurance, na beneficiary, supposedly, kasi hindi lang naman siya one share, kung hindi malaki yung share na, 500 shares, na hindi mo ba masasabing qualifying share, so hindi lang siya basta independent director, kung hindi may pecuniary interest siya dito, involved siya dito sa, dito kay Gutesa, nagpaabogado siya mukha sa mga diskaya, no? Ilang beses niya sinubukan na i-block yung pagpapabalik ng pera bago sila maging state witness. Tapos ngayon naman, aaminin niya with impunity, with bravado, with hubris na hindi totoo yung declarations niya in the sworn statement. Anong klase ito? Bakit ba natin pinapayagan? Di ba? Mga kababayan, isipin nyo may sworn statement ka, di ba? Pinirmahan mo yung papeles na yan. Tapos, kumbaga nanumpa-numpa ka pa. Sabi nga nila pasumpa-sumpa ka pa. Di ba? Mga kababayan, sumumpa ka na ang nakasulat dyan sa mga dokumento mo ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. Sa makatuwid, mga kababayan, baliwala ang panunumpa. Ngayon, balikan natin. Itapon natin ngayon kay Marcoleta, mga kababayan, yung kanya pong sinasabi dito kay Gutesa. Ano lang may isapaw ko lang, kumbaga, maisingit ko lang, 'di ba? Mga kababayan, 'di ba yung tinatawag po niya na notaryo. Sabi niya ganon, baliwala daw 'yan. Okay lang daw 'yan, mga kababayan, kung tutusin nga hindi daw natin kailangan 'yan Sabi niya ganon, hindi natin kailangan 'yan kasi yung tao naman nanumpa naman. 'Di ba? Nanumpa naman bago natin to scrutinize. 'Di ba? Nanumpa siya sa Senado na ang lahat ng nakasulat doon ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. Balikan natin yung sinabi ni Marcoleta, mga kababayan. So ibig palang sabihin, mga ka-GP Natics, kung ang panunumpa, kasi dito mismong experience ni Marcoleta, kung nanumpa ka, at yung panunumpa na yon ay pawang kasinungalingan din naman, pwede ka palang manumpa at magsinungaling. So makatuwid, mga ka-GP Natics, hindi po basihan na nanunumpa ka, puro katotohanan na ang iyong mga pinagsasasabi. Diba? Yun ang katotohanan dun Hindi po sa lahat ng pagkakataon na nanumpa ka, ang sinumpaan mo ay pawang katotohanan, mas madalas kasinungalingan. Lalong-lalo na, mga kababayan, the best example is Rodante Marcoleta. Sumumpa po ito, mga kababayan, nung ito po ay tumatakbo bilang senador. Kahit siguro, mga ka-GP Natics, baka hindi lang bilang senador, baka noon ginagawa niya rin yan nung bilang kongresista, di ba? Di natin masabi. Kung masisilip yan, baka maaring ganyan din yung ginagawa niya. Kasi useless Nanunumpa ka, tapos wala naman palang katotohanan. Kaya ka nga pinasusumpa Mga ka-GP Natics, yaan ang silbi ng panunumpa. Di ba? Pero kung ang nanumpa ka, pero ang nakasulat dyan sa mga dokumento na ipinasa mo ay wala namang katotohanan, therefore, ginagago mo ang batas, binababoy mo ang batas, maliwanag na maliwanag yun. Tapos nagyayabang ka pa. Pinagtatanggol mo pa na walang batas. Dito natin nakikita, sabi ko nga nung huli nating live, mga kababayan,
dito natin nakikita na talagang low rank itong si Marcoleta sa lahat ng mga abogado. Bakit kanyo, mga kababayan? Naghahanap siya ng batas na nagsasabi na nagbabawal daw na i-disclose, mga kababayan, kung sino, di ba? Naghahanap siya eh. Sabi niya, bawal ba na hindi i-disclose yung mga pangalan ng mga nag-donate sa'yo? Kasi yun lang ang hiling nila, tapos gusto mo pangalanan mo pa sila, gusto mo ilaglag mo pa sila. Di ba yung SOSE, mga kababayan, yun na mismo ang batas na nagsasabi, you should, di ba? You should disclose yung SOSE kung sino yung mga nag-donate sa'yo. Malay natin, yung mga nag-donate na yan, China pala. Diba? Pangalawa, mga kababayan, drug lord pala. Pangatlo, yung mga nag-donate sa'yo, contractor pala ng gobyerno. Paano na yan? Diba? Merong conflict of interest. Oh, kung bakit, at saka, mga ka-GPnatic, sabi ko nga kung ikaw malinis ang konsensya mo, 'di ba? Kung ikaw ay after the transparency, dapat i-apply mo muna 'yan sa sarili mo. 'Di ba? At kung hindi po kaya or hindi po sumusunod yung mga donor mo o yung nagbibigay ng donasyon sa iyo, di ang gawin mo, i-reject mo 'yun. Kung ikaw ay after the transparency at talagang taong matino ka. Di ba? Bakit kasi binoto pa yung bulldog na yan? Kasi naniwala doon sa less than 2,000 na kuryente ay libre na. Nung nanalo, sabi po, kayo naman, eleksyon yun, nagpapaniwala kayo. Di ba? Kaya nakasimangot, lagi kasi nakasimangot, kaya lukot-lukot ang buhay niya. Lukot-lukot dahil sa kasinungalingan. Doon ako naniniwala. Di ba, Ma'am Aurelia Dena? Yung mga ganitong klaseng leader na para bang wala sa kanilang rule of law at ang tingin nila above sila sa rules, above sila sa batas, above sila sa constitution, di ba? We should not tolerate these kinds of people who are treating our democracy with impunity. No? Never again. And they should be held into account and made to pay for their transgressions against our law. Iisa lang ang bansa natin at dito sa bansang ito, ang pinakamataas dapat ang konstitusyon, ang batas, hindi personalidad na katulad ng Marcoleta. Opo. And last question, Attorney, may 2 kilos protesta o pagtitipon na kontra katiwalian ngayong buwan. Ano po ang masasabi ninyo dito sa 2 kilos protesta na ito? Anong pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawa? Well, una, protektahan natin, no? Protektahan natin ang karapatan ng tao magsalita. Protektahan rin natin ang freedom of expression. Dapat lang we express our disgust against corruption. Lalong-lalo na para bang may mga selective pa rin yung prosecution ngayon at nababagalan na rin tayo. No? So tama lang yan. Having said that, tingnan rin natin ano yung mga kaibahan nito kasi ayaw rin natin magpagamit sa mga destabilizers. Exactly, mga kababayan. Tama yon, di ba? Baka mamaya dyan maraming talagang gumagamit. And speaking of destabilizers, mga kababayan, yan ang susunod natin na pag-uusapan. Pero basahin ko muna yung mga komento nyo dito. Unang-una. Sigurado galing kay Diskaya yan kasi I can sense that he is protecting Diskaya, sabi ni Becca Marquez. Ay ano din, mga kababayan kumbaga, naiisip ko rin yun, nasisense ko rin yan kahit nung last na vlog natin, yan din yung sinasabi ko na it could be, mga kababayan, na talagang meron talagang binigay na donasyon din ang Diskaya sa kanya. Maaring INC din ay nagbigay din po ng pondo sa kanya. Bakit kanyo? Mga ka-GPnatics, syempre, paano pa natin malalaman kung sino yung mga nagbigay? Hindi nga niya pinangalanan, 'di ba? Kasi ang INC or ang church, bawal din po na makiala or bawal po na magbigay din ng donasyon. I believe tama rin yung nakita ko kay Nixon ata kanina, na syempre dahil mayroon separation of church and state, mga kababayan, dapat hindi rin nakikialam ang Iglesia ni Cristo or ang church, 'di ba?
wag lang Iglesia ni Cristo. Ang church hindi dapat makialam or magbigay ng any amount or monetary or tulong pagdating dito. Kasi, mga kababayan, nakita na nga natin na nagagamit yung ano nila, 'di ba? Yung isahang boto. Oh. Tanga, GAGO Halimay, hoy Piluka Marcobeta, Markulit, ubod ka ng sinungaling, hindi ka batas. Sabi ni Armedo Olaes, Sir GP, yung mga sinuportahan ng INC nung last election, yun yung mga sangkot sa insertion bago gusto nila transparency or peace rally. Ako mga kababayan, hindi na ako magpapatumpik-tumpik Medyo pagdating po kasi ng usapin ng naniniwala talaga ako na ang Iglesia ni Cristo ay hindi nakagaya dati. Oo. Ito ay isang opinion, maliwanag, mga kababayan. Kasi napansin natin yung si Sara, kumbaga, kikilos ang Iglesia ni Cristo once na nakikita natin na pumunta si Sara Duterte doon or nakipagkita sa pamunuan. So kung anong iisipin mo doon, 'di ba? May inuutusan sila ni Sara Duterte? At isa pa, mga kababayan, ano ba talaga ang tunay na kanilang layunin? Is it for peace rally because of the transparency? Kasi if you are really after the transparency, mga kababayan, and accountability, dapat doon pa lang sa impeachment trial ni Sara Duterte ay sinuportahan na nila yon. Hindi Ang nakita natin dito, sinuportahan nila for peace rally daw. Magkasundo-sundo na lang daw kaysa magbangayan. Di ba we are looking for the accountability Tapos, dito ngayon, hinahanap nila yung transparency and accountability. Pero noon kay Sara, very, very selective, double standard yung mga ito. Hindi po ba? O ngayon, mga kababayan, sana po itong si Marcoleta ay may mangyari po at maaring, 'di ba, makasuhan ng perjury, maaring ito po mga kasuhan ay matanggal po sa Senado. Ganon din naman, itong taong ito ay sana kumilos na rin ang COMELEC. Mga kababayan, maraming pwedeng ikaso dito kay Marcoleta at sana kahit isa doon, 'di ba? Madisbar, pwede rin dahil sa pagsisinungaling. 'Di ba? Dahil sa pagsisinungaling, dapat isa diyan, mga kababayan, lahat 'yan matanggap ni Marcoleta para mawala yung kayabangan. 'Di ba? Oh, sabi ni Ma'am Becca, you are correct, GP Natix. Dapat lang na di alam ang church kasi nangangaral sila ng Word of God like JIL. Kaya lang itong mga mga church na to, JIL, KOJC, including na itong Iglesia ni Cristo, mga kababayan, mukhang sanib puwersa na kasi parang alam nyo, lumalabas itong mga to, baka feeling ko na natatakot na rin sila na baka mamaya mapunta sa kanila yung investigasyon. Kasi mga kababayan, yung una yung JIL, 'di ba? Na yung JIL, nakita natin na medyo nasasama na doon sa investigasyon dito kay Joel Villanueva, 'di ba? Doon daw sila nagkikita pag mayroong transaction. So it also possible na itong mga ibang mga tawag ba diyan, church? Parang ayaw ko nang tawaging church parang kulto na lang Kailan ba pumuti ang itim? Oy, meron na ngayon mga kababayan. Meron ng ngayon, Ruben Remoquillo. Meron akong nakita. Yung, di ba sabi nila, kapag pumuti na ang uwak, may nakita kong puting uwak. Sir, speaking of Sara's visitation in INC, doesn't mean na sang-ayon ang INC kay Sara. A lot of politician and ambassador visiting INC administration. Okay. Mga kababayan, okay. Sige. Ganito, it doesn't mean, 'di ba? Sabi nyo,
Kaya lang mga kababayan, hindi ba ito coincidence lang? Palagay ko hindi coincidence eh. Kasi maraming beses mga ka-GPnatics na tuwing nakikita ko si Sarah nagbi-visit sa INC, bigla nagkakaroon sila ng rally. Hindi naman, pansinin nyo, at saka isa pa mga ka-GPnatics, si Bongo, tingnan nyo bakit pupunta doon si KRD? Mga kababayan, doon sa opisina ni Bongo. Para saan yun? Mga kababayan, huwag nyo sabihin courtesy call din lang yon. At kung sinasabi ninyo na courtesy call, di ba? Kung si Sarah nag-courtesy call sa INC, bakit hindi niya nagagawa sa ibang church? Bakit sa Iglesia ni Cristo lang siya nagbibisit? Okay? At isa pa, kung idudugtong natin